Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Tama naman itong sinabi ni Mayor Benji Magalong. O si Mayor Benji Magalong, alam naman natin na appoint bilang advisor nung kabubuo pa lang na Independent Commission for Infrastructure. O sabi ni Mayor Magalong, ang pagkakasabi ni Mayor Magalong, sige basahin natin ng eksakto. Ang sabi niya kasi, dapat yung mga officials, matataas na officials, halimbawa kahit na, siyempre tinutukoy niya kahit si Martin Romualdez na hindi na speaker, sabi dito, it is better for Romualdez and top execs to face ICI inquiry. Tama naman, kahit na nag-resign na si Romualdez bilang speaker, dapat na harapin niya pa rin. Sa bagay, yun naman yata yung reason bakit siya nag-resign. Pero hindi lang dapat si Romualdez, pati si Saldico. Tama nga yung sinabi ni Congressman Ronnie Puno. Kung ayaw umuwi ni Saldico, kung kinakailangan forcibly pauwiin para maka-attend sa investigasyon. Tama lang naman 'yun. Kasi mawawala naman yung mawawala ng visa at prestihiyo yung komisyon na yan na binuo ng Malacanang o ng presidente. Kung hindi rin lang may iimbestigahan yung mga matataas na opisyal na yan, si Saldico, si Romualdez, hindi lang sila pa rin, si Grace Poe o si Chis Escudero, dapat maimbestigahan sila kasi sila yung mga pasimuno ng mga insertions, mga insertion sa budget. Kaya tama si Mayor Magalong, walang pipiliin at lalo na dapat yung mga matataas na officials, dapat talaga mapanagot sila. At para mapanagot sila, kailangan masailalim sila sa investigasyon. Ito pa yung sabi ni Mayor Magalong, the Independent Commission for Infrastructure cannot flinch from questioning even the country's most powerful politicians, according to Baguio City Mayor Benjamin Magalong, as he back calls to summon Speaker Ferdinand Martin Romualdez and other senior officials to face the inquiry into the corruption-ridden flood control program. Yun. Yun? Dapat talaga mapatawag nitong ICI, Independent Commission for Infrastructure. Kahit si Grace Poe. Kasi tinuturo ni Congressman Ronnie Puno, si Grace Poe sa si Chis Escudero daw ang talagang nagsimuno ng mga insertion sa budget. Gayon din si Saldico. Hindi pa nga daw si Romualdez at saka si Grace Poe. Si Saldico at saka si Chis Escudero. So dapat talaga maimbestigahan sila. Itong mga officials na ito dapat maimbestigahan. Hindi lang sila, kahit si Mark Villar nga dapat din maimbestigahan. Kasi ang saklaw ng investigasyon ng nasabing komisyon yung nakaraang 10 taon mula ngayon, ibig sabihin 2015. Kung kasama ang 2015, ibig sabihin kasama yung 2015 to 2022. Yung panahon ni Duterte kasama. At ang sekretary ng DPWH noon ay si Mark Villar. Kaya dapat wag nilang isipin na kahit pa yan senador, hindi pwedeng hindi ipatawag ng Independent Commission for Infrastructure. Kahit si Chis Escudero, kahit si Mark Villar, dapat magpaliwanag sila. Kahit nga si Cayetano Bakit naman si Cayetano? Dahil dun sa Taguig, 1 billion din ang halaga ng proyektong inilagay dun sa flood control. At ang nag-implement din nun ay yung St. Timothy Construction ni Diskaya at saka yung Alpha and Omega. Kaya hindi rin libre kahit si Cayetano. Kahit si Bongo, yung involvement niya rin ng mga construction companies ng kanyang pamilya doon sa Davao. Ay di ba nung 2017 yata nagkaroon ng joint venture pa yung construction companies ni Diskaya at yung sa pamilya ni Bongo. Yun, dapat hindi talaga palibrehin yun. Ang problema kasi, ang sinasabi ng Kamara, hindi nila pwedeng ipatawag ang mga senador sa investigasyon sa Kamara kasi interparliamentary courtesy. Ganin doon yung sinasabi sa Senado. Hindi nila pwedeng ipatawag yung mga kongresista doon sa pagdinig ng Senado kasi interparliamentary courtesy. Ngayon, kung ang magsasagawa na ng investigasyon ay itong Independent Commission, wala nang interparliamentary courtesy dyan. At saka nakalagay doon sa mga powers and functions ng nasabing Independent Commission na may kapangyarihan silang isumpina, patawag
kahit mga matataas na officials ng gobyerno, o siyempre kahit senador, kahit congressman, dahil independent commission yan. Kailangang irespeto yung ganyan. Kaya tama yung sinabi ni Mayor Benji Magalong, si Speaker Martin Romualdez, kahit na nag-resign na, dapat imbestigahan. Yung mga matataas na officials, ganun din. Dapat ding imbestigahan. So tama lamang ang ganyan. Mga minamahal kong kasamahan sa malaking kapulungan. Mahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. I stand before you today with utmost humility and with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. That trust has been the source of my strength in every day of service. When I assumed this responsibility, I made a solemn commitment that the House of Representatives would be the people's house. Isang kongresong bukas, tapat, at tunay na naglilingkod. Yet leadership also demands that we confront the trials of the President. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.